Magandang araw po sa ating lahat mga kakampo. At sa kabilang panig naman ng mundo, magandang gabi sa inyo sa mga ating mga tagapakinig. Ngayong araw na ito na kami po ay nagagalak na kayo aming makasama ngayon to introduce yung amin pong bagong segment or bagong playlist dito sa Encamp PH. At yun po ang aming podcast. Gusto naming subukan na simulan itong podcast project namin at makapagkwentuhan po tayo ng mga bagay na interesting sa ating mga buhay-buhay. Okay ba yun mga kampo? Yan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kung nasan man kayo ngayon at mabuti ang lahat sa inyong lugar. Yung atin pong topic for this podcast ay maikli lamang sa episode 1 natin. Dalawa po yung gagawin nating topic. Yung una pong topic is yung baka may ka-close kayong ganito tungkol sa mga taong marereklamo. Yan, mareklamo yung unang topic. And second topic naman is isasama na rin natin dito sa isang podcast na to is yung piliin ng laging kasama. So dito natin matututunan kung ano nga ba ang isang taong mareklamo at ano bang naidudulot nito sa kanya at sa kanyang mga kasama, and of course yung piliin ng laging kasama. Napakahalaga nito sa ating mga buhay kasi sabi nga nila kung sino daw ang 5 tao na lagi mong kasama, pagdating ng araw magiging ganun ka na rin. So check natin, tignan natin mga kakampo, ano bang sinasabi dito. So una, yung sa pagiging mareklamo. May kilala daw ba tayo na taong mareklamo? So ikaw, may naiisip ka ba ngayon sa mga kaibigan mo, kakilala, mga kamag-anak o mga kaklase, kaopisina? Meron ka bang napapansin na taong mareklamo? O baka tayo, baka ikaw, baka ako. Diba? Tignan natin, i-examine natin yung sarili natin pala. Sorry. So, may kilala daw pa tayong taong mareklamo. Ano ba yung taong mareklamo? Yung wala nang nakitang tama. So, laging may puna, laging may mali. Wala nang nakitang maganda. Lahat na lang pangit, parang discontented sa lahat ng bagay. May mga taong gano'n, no? Kahit anong gawin, kahit ano yung nangyayari na maganda sa paligid niya, hindi pa rin siya masaya. Parang walang swak. Lahat ng bagay may reklamo. Ganun yung mga ganyan tao. Alam mo yung problema ng ganitong tao siguro, tatingin natin, kulang siya sa pasasalamat. Diba? Hindi siya ganun ka-grateful, or hindi siya grateful sa kung anong meron siya ngayon, kung nasaan siya ngayon. Diba? Hindi niya nare-realize yung mga pagpapala ng Diyos na binibigay sa kanya. Yung tayo, diba? Gumising pa tayo ngayong araw na to, diba? Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagpapala o ng blessing na gumising uli sa kinabukasan, diba? Hindi lahat nagigising. Or yung ibang mga tao naman, nagigising sila sa kama ng ospital, di ba? Or yung iba, mas worse is yung nasa deathbed, di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan natin ipagpasalamat kung nagising tayo na malusog, masigla, di ba? Malakas. So, pagiging grateful, yan. Ang mga taong mareklamo daw, hindi nila nakikita yung ang lagi lang niya nakikita ay yung mga wala sa kanya, yung kulang, yung mga kakulangan, doon siya nakafocus, hindi sa mga pagpapala, di ba? So ano ba yung mga iba pa pang pagpapala ng Diyos sa buhay natin maliban sa gumising tayo ngayong araw na to ng may lakas, may kalakasan, di ba? So isa pa yung pagkakaroon ng hanap buhay ngayong panahon na to, di ba? It's a blessing na meron tayong trabaho. Yan. Maaari yung iba hindi ganun kaganda, di ba? Pero may trabaho pa rin, di ba? Yun ang importante. Hindi lahat mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Hindi lahat nagkakahanap ng trabaho, di ba? Yung iba nga
pahirapan para lang makapag-isip ng paraan kung paano kumita ng pera. So, kung ikaw ay may trabaho ngayon, yan, tayo, kung tayo ay may trabaho ngayon, maging, tayo, grateful doon sa ating trabaho. Ganun din, isa pang pinagpapasalamat natin is yung maayos na pamilya. So, syempre, yung maayos na relationship sa ating family, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating mga kapatid. Yan, pinagpapasalamat natin yan. And lalo na yung malusog na pamilya, di ba? Ang hirap, napakahirap po ng nagkakasakit na tayo at ang ating mga kapamilya, di ba? Hindi lang siya masakit sa finances natin, hindi lang masakit sa bulsa. Masakit pa sa sa emotion natin, sa emotional na part ng buhay natin, dahil syempre ayaw nating nakikitang nahihirapan yung ating kapamilya, yung ating mga mahal sa buhay, di ba po? Yan. So, isa pang pinagpapasalamat din natin, of course, nabanggit ko na, yung ating mga kaibigan at ang ating mga mahal sa buhay. Dahil kung wala sila, mahirap ituloy ang buhay, di ba? Dahil sila yung nagbibigay ng saya at ligaya sa atin. Sila rin nagbibigay ng kulay, ng conflict sa buhay natin. Yan, so pinagpapasalamat natin sila. So yung mga taong mareklamo, balik tayo sa ating topic. Yung mga taong mareklamo daw, feeling niya siya yung bida sa sarili niyang pelikula. So ito yung mga entitled or self-entitled na tao na parang lahat ng bagay is ito ang karapatan ko, dapat mangyari to. Yan. Feeling siya yung bida nga sa sarili niyang pelikula. So pag hindi nasusunod yung gusto niya, yun na, reklamo na. Konting bagay na hindi masunod nung idealistic perfectionist mind niya, ayan, nagre-reklamo na siya. Okay, so tanong sa atin dito, masarap daw ba kasama ang mareklamo? Ayan, very obvious naman ang sagot, diba? Syempre hindi masarap kasama yung tao na wala nang lumabas na na positive sa kanyang bibig, di ba? Lagi na lang may napupuna, lagi na lang may nakikita. Parang laging aligaga, di ba? Yung ganyan. And ang mas mahirap pa dito, yung tao kasing mareklamo is nakakahawa rin siya. Ayan, kung lagi mong kasama puro negative things yung lumalabas sa kanyang bibig, sooner or later ganun na rin ang mangyayari sa iyo. Di ba? Magiging mareklamo ka na rin. Pansinin mo kung sino yung lagi mong kasama, di ba? Na-adapt mo yung kanyang mga traits, yung kanyang mga habits. Yan. Yung mga bagay na hindi mo naiisip na dapat ireklamo, magpapareklamo ka na rin tuloy. Kumbaga, nasasarapan ka naman talaga doon sa turon. Pero dahil sabi niya, parang masyadong matamis. Yan, nagreklamo ka na rin. Oo nga, matamis. Yan. So yun daw ang mahirap at hindi masayang kasama ang taong mareklamo. So anong gagawin natin kung tayo ay may kakilalang mareklamo or tayo mismo yung mareklamo na tao? So of course, ang maipapayo natin diyan is lapit tayo sa Panginoon, di ba? Hingi tayo ng tulong sa Diyos na tulungan niya tayong makita o buksan niya yung ating mga mata sa mga pagpapala na binibigay niya sa atin sa araw-araw, katulad nung sinabi ko kanina, yung mga inisa-isa ko na ipagpapasalamat natin sa ating buhay, yung ating paggising sa umaga, diba? Yung ating trabaho, yung ating pamilya at mga mahal sa buhay. Yan. Kasi kapag tayo ay mapagpasalamat, yung pagiging mareklamo lumalayo Parang mahirap pagsamahin yung grateful heart and yung complaining heart, di ba? Parang hirap pagsabayin yun. So hingi tayo ng tulong kay Lord na maging mas grateful, mapagpasalamat yung ating puso. Ayan. So hindi naman tayo perfect, di ba? Hindi naman tayo magiging perfect na laging positive, di ba? Na wala tayong masasabing negative. Pero kapag napapansin natin na papunta na dun sa negative or sa reklamo yung isip tsaka yung mga lumalabas sa bibig natin, don't forget to pray agad. Hingi agad ng tulong sa Panginoon.
pagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Simulan mo lang ng konti yung pagpapasalamat sa Kanya. Thank you, Lord, for this day, for this weather, di ba? For the food that we are eating now in front of us, for my family, di ba yan? Simulan mo lang ng ganun na makikita mo tutuloy-tuloy. Magtutuloy-tuloy yung pagkawala ng reklamo. So, sabi sa Philippians or sa Filipos chapter 2 verses 14 to 15, sabi ng Apostol Pablo doon, gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangan magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. So yun po yung sabi sa Filipos chapter 2 verses 14 to 15. Tako naman tayo sa ating pangalawang topic, yung piliin ang laging kasama. So mahalaga ba ito? Mahalaga bang piliin natin yung lagi nating kasama? So nakita natin kanina doon sa part 1, doon sa mareklamo, napakahalaga nito na pinipili natin yung ating kasama na hindi mareklamo, di ba? Yan. Sino ang lagi mong kasama, di ba? Aware ka ba kung ano na idudulot ng mga lagi mong kasama sa pag-uugali mo? Yan. Meron daw isang expert na nagsabi na kung sino daw, ito nabanggit ko kanina, kung sino yung 5 tao na lagi mong kasama, yun din na magiging ikaw pagdating ng araw. Kaya napaka-importanting piliin ang laging kasama. Yan, depende sa kanila kung positive o negative energy ang papasok sa buhay mo. Kasi lagi mo silang kasama, lagi mo silang naririnig. Kaya yung kasabihan daw na birds of the same feather flock together, totoo yun. Naniniwala po ako dun. Yung mga kasama mo lagi ay magiging refleksyon kung sino ka. Yan. Ang tunay na kaibigan na meron tayo, nagbibigay ng tamang advice na kung patungo kung saan mapapabuti tayo. Hindi yung basta-basta na lang nanggagatong or nagtutulak o tutulak tayo sa mga alanganing sitwasyon, di ba? At saka yung tunay na kaibigan, honest siya. Magsasabi siya ng totoo sa'yo. Halimbawa, meron siyang nakitang hindi magandang ginagawa mo, sasabihin niya ng totoo, pero hindi naman sa paraan na, kumbaga, na ma-offend ka. Yan. Depende sa lalim ng pagkakaibigan nyo, di ba? Sa lalim ng relasyon nyo bilang magkaibigan, minsan talagang, yung iba, brutally frank, di ba? Yung tinatawag na ganun. Talagang karinyo brutal, talagang diretsahan ng sabihin. Kasi masyado na silang close, marami na pinagdaanan. Pero ang tunay na kaibigan, hindi tayo kukonsintihin sa mga natin, sa mga mali nating ginagawa. Imbis na konsintihin tayo, ay papalakasin pa tayo na humarap sa kung anumang problema yung meron tayo. Ang tunay na kaibigan, tutulong yan na maging the best version of ourselves. Kung ano tayo, the best version of yourself, kung ano ka. Yung full potential mo, tutulungan ka na maabot ng isang tunay na kaibigan. And lastly, syempre, ang tunay na kaibigan ay yung ilalapit ka sa Diyos, di ba? Yung relasyon mo sa Diyos ay pagpatataasin niya o palalakasin niya. Yan. Imbis na ilalayo ka sa Diyos, ilalapit ka sa Diyos. Yan ang tunay na kaibigan. Kaya kailangan natin talagang piliin yung mga kasama natin, yung mga lagi natin kasama ay yung mga tao na ilalapit tayo sa Panginoon. So, of course, hindi ko sinasabi dito na mamili ka ng kaibigan. Hindi yan yung sinasabi ko. Ang lahat ng tao dapat nating abutin, di ba? Kahit sino pa yan, kahit ano pang pag-uugali niyan. Yan, lalo na kapag gusto nating ipakilala ang Panginoong Jesus, si Lord Jesus sa kanila, di ba? We should reach out to them and befriend them, kaibiganin natin sila upang maipakilala natin ang Panginoong Jesus sa kanila, di ba? Ang sinasabi lang natin dito is yung laging kasama. Ibig sabihin, majority of your time, sino bang lagi mo kasama? And number 2, sino bang nai-influensyahan? Tayo ba yung nai-influensyahan o tayo yung nakaka-influensya? So, yun yung dapat nating isipin pagdating sa topic na to.
yung piliin ng laging kasama. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, 33 to 34, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. So, yun po. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya sa mga taga-Korinto, or sa mga Corinthian believers, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. So, ibig sabihin nito, talagang binibigyan tayo ng babala na mas damihan natin yung oras na kasama natin is yung mga magbibigay sa atin ng good influence. Yan. Mga maglalapit sa atin sa Diyos. Yan. Yan po yung ating paalala sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kakampo. Thank you for tuning in sa ating episode 1 ng ating Encamp PH podcast. Ang topic natin is mareklamo at piliin ng laging kasama. Hopefully na enjoy nyo po yung pakikinig at mag-comment po kayo sa baba kung ano po yung mga topic pa na gusto nyo pong pag-usapan natin dito sa podcast natin. In the future, siguro hindi lang ako mag-isa magsasalita, magkakaroon din ako ng mga guests na pwede kong interviewin dito sa podcast natin. And yun po ang mga nasa future plans natin. Gusto lang po nating simulan ngayon itong podcast na to kasi hanggat hindi nasisimulan, hindi mangyayari. So yun yung aking natutunan dito sa ating YouTube journey. So yun po. So, salamat pong muli. Hanggang sa muli mga kakampo, na may pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Paalam!